Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang IRCC maghihigpit na raw sa mga language tests na sinasubmit. Okay, depende kung para sa inyong application, there are immigration programs that require language tests. A few weeks ago, naglabas po ng guidelines yung IRCC sa kung paano i-scrutinize ng husto ng mga immigration officers ang mga language test. Kasi alam nyo guys, pati yung mga yan, alam nyo naman, pinipeke po ng ilan. Okay, I am showing you this article from CIC News. Sabi dito, the officers must now perform an in-depth search of case notes and testing, provider-issued info alerts for signs that could indicate na may fraud. Okay. Officers must document and forward any potential fraud concerns to the Tips and Reports Management Unit. Isa pong dedicated investigation team daw. Tapos, required na rin daw ang mga officers to perform this verification at all stages of application processing and prior to rendering a decision. Okay, sige. At kasama po natin ngayon si Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. Dahil nung nabasa ko tong article na to, Attorney Jake, welcome back. Magandang hapon. Nung nabasa ko tong article na ito, it reminded me of, discussions, conversations, misconceptions tungkol dito sa pagiging fluent sa English. Okay, ang tanong na gusto kong sagutin sa episode na ito, kailangan ba talaga magaling ka mag-English kung gusto mo mag-Canada? Kasi nga, lalo na, Ina, nire-require, may mga language test eh. So, dapat ba magaling ang grammar ko, perfect ang English ko? I would say yes. Yes. Oh. Yes, sagot ko dyan. Gawa ng, syempre nasa Canada tayo, so English speaking ang Canada. Plus French, di ba? Pero set aside muna natin yung French. Sandali. Pero syempre, official language ng Canada, ang English nga, tsaka mas marami yung English speakers din kasi dito sa Canada. Mm-hmm. So syempre, dapat mahusay tayo sa English, plus day-to-day natin siyang ginagamit, di ba? So, kumbaga nga, mas mataas yung proficiency level mo sa English, mas ma-express mo yung sarili mo, mas maintindihan ka ng ibang tao. Pati ikaw din, naiintindihan mo rin sila. So, communication lang naman yun. So, mas maganda yung, kung mas okay yung communication mo sa mga katrabaho mo, tsaka kung sino man yung kailangan mong kausapin sa trabaho mo, di ba? Advantage yun, definitely. Plus, nga, requirement na rin talaga kasi siya. So, in some cases nga, kailangan mong ipakita yung proficiency mo dun sa English nga. Plus sa mga express entry, di ba, kailangan, may proof din yon ng proficiency mo para ma-evaluate kung ano yung score mo doon, kung ilang points yung bibigay sa'yo. So, in many ways, importante yung English. Kaya, doon sa mga nagtatanong, ang sagot natin dyan, yes talaga. Ako din, just to give some context. Noon, hindi ako masyadong sa English. Hindi ko naman kailangan di ba? Parang gano'n So, nung nag-aaral din ako, parang isa nga ako sa laging mababa. Sabihin na natin ganun yung score. Para sa akin hindi importante. Pero kung mag-abroad ka, especially Canada na English nga yung official language, kailangan i-brush up mo na yung English mo. Improve mo na and then magpa-test ka para malaman mo exactly kung ano yung level mo. And yun lang. So yun nga, napakaraming advantage kung mataas yung proficiency mo sa English. Yeah, I think Attorney Jake is coming from a perspective na kung gusto mo na lalo maging permanent resident, if that is your goal, most PR programs would require you to be proficient in English ng certain level. Correct. Okay? Oo. Anong sasabihin mo, Attorney Jake, dun sa iba na uy, ako nga balok to English ko. Pero nakapasok naman ako ng Canada. Yun nga. So, alisin natin yung notion na yan. Or, i-improve natin. Kasi nga, baka nakapasok ka ng Canada or kahit pa paano nakakuha ka ng trabaho. Pero kung gusto mong mag-improve, di ba? Siyempre, gusto natin, sino bang ayaw mag-improve, di ba? Sino bang promote or lumaki yung kita, yung sahod, etc. Sino bang ayaw nun? And, yun nga, kung gusto mong ganun, isa yung English na dapat mong i-improve kasi yun nga, again, communications lang yan. So kung magaling ka mag-communicate,
almost in any kind of job, di ba? Somehow mag-improve yun. Yung career mo or kung may business ka, pwede rin mag-improve yung business mo. Marami kang pwedeng gawin. Kasi wala. Kumbaga basic lang naman siya na skill communications Oo. Yeah. Oo, kasi lagi ko rin naririnig yung comment na yung mga Pilipino lang naman ang conscious sa grammar. Pero kung kausap mo yung mga Canadians talaga, yung mga puti, wala naman silang pakialam kung perfect ang grammar mo, basta naiintindihan ka nila. May katotohanan din doon, Attorney J.K. May katotohanan din yan. Totoo din yan. Pero, ito nga lang din kasi syempre ako as a lawyer, di ba, kailangan ko rin kahit papaano written tsaka oral advocacy, di ba? Kailangan nga ma-meet natin yung certain level. Otherwise, hindi mo nga ma-express, hindi ka maintindihan nila Right. Naintindihan ka nila kahit papaano. Siguro baka 80% ng sinasabi mo naintindihan nila. Pero syempre, mas maganda kung mas mataas pa doon, di ba? Like 90% or even 100% ng sinasabi mo naintindihan nila. So it takes skills. So kailangan mo i-improve yung skills. Hindi tayo dapat makontento sa naintindihan niyo naman yung sinabi ko, di ba? Hindi enough yun kasi yung language nga maraming nuances yan masyadong complex. So dapat may articulate mo siya. At saka depende ka rin sa job mo. Kasi may mga certain jobs na talagang medyo kailangan mataas yung level ng English proficiency mo. Meron namang hindi masyado. So but anyway, yun nga ang pinaka-basic lang diyan kung gusto mo mag-improve, di ba? Kung gusto mong umangat sa buhay kahit papaano. Well, i-improve mo yung English kasi nga nasa Canada tayo. Yun yung primary language nila na ginagamit dito. Unless gusto mo rin mag-aral ng French, pwede din. Pero doon muna tayo sa English. Huwag na muna tayo. Tsaka na natin yung French. Yeah, no, definitely I think having a good grasp of the English language makes you more competitive as a worker. Diba? Yeah. Yung access mo sa mas magagandang trabaho, I think, magiging useful din yun. I'm not saying that that is the only factor, but it is your advantage kung magaling ka sa English. Exactly. So, tsaka correct me if I'm wrong, Attorney Jake, I think merong ilang mga, kunyari mga TFW, yung mga LMIA, some LMIAs require, diba, na yung worker na tatanggapin dito sa kukunin through this LMIA, dapat English proficient. Some immigration officers look into the English qualification. Yes. Halimbawa, kahit ikaw ay isang caregiver, I think, kasi yung aalagaan mo, hindi marunong magtagalog. Yung mga ganun, diba? Exactly. So kailangan yun sa trabaho, definitely. Yung nga, caregiver, somehow, pag nagkaroon kayo ng miscommunication, di ba, parang mali yung gamot na nabigay, iba pala yung hinihingi, something like that. So, lahat yan relevant. Pero depende nga rin sa kung ano yung job mo. But siguro yung pinaka-basic na dyan is around 5. Or sa caregiver nga ngayon, 4 out of 12 na lang. Medyo nasa lower bracket siya. But ang pinaka-message natin, if you are a better communicator na lang, that will make you a better worker or a better person overall. Yeah. Not necessarily English, pero since nga nasa Canada tayo, English yung language dito, syempre yun ang aralin natin, yun ang i-improve natin. At wag tayong mahiya na kasi sa Pilipinas medyo mapanglait tayo doon Pag medyo balok maraming magkakantsaw, maraming mga asar sa atin. Pero dito, hayaan mo na yun. Hayaan mo na yung mga nangangantsaw, basta ikaw, try and try. Tsaka, improve mo siya. If you have to take mga formal classes, do that. Huwag tayong mahiya na kailangan nating mag-formal classes para mag-improve. Yes. All right. Okay. Siguro it's a matter of yung level of proficiency also, Attorney Jake. Kasi some feel intimidated na wala talaga silang chance. Kung hindi sila perfect English. Hindi naman gano'n, no? Ano ba? May mga kilala din akong gano'n na parang nagtatry naman sila, sabi nila, pero hindi na talaga nila ma-improve pa yung English nila. But that does not mean that they cannot, get here and find a job or be accepted rather by an employer, right? Ano ba? Well, may minimum din silang kailangang i-meet. Ang pinaka-minimum is around 4 out of 12 dun sa Canadian benchmark.
So kung below tayo doon, well, hindi natin mamimit yung requirements. At marami din akong clients actually na yun nga, sa mga caregiver pathways, di ba? Yeah. Yung mga minimum yun eh. And hindi Okay. nila mamit yung minimum. So paano na? Sayang naman na nakapag-submit na sila ng application and all, na-meet nila lahat ng requirements except yung English. Mhm. Sayang yung PR opportunity nila just because hindi nila na-meet yung basic requirement nga sa English proficiency. Oo nga. Maging I've never had an English test, no, para dito sa immigration Yes. purposes in Canada. Right. Pero hindi ko talaga alam yung distinction. Kapag level 4 ba, napakahirap po bang i-meet nun? Baka meron tayong mga viewers dyan. Share your experience sa comment section. Ganito na lang. Oh, I can say something about that siguro. Yung Okay. 4, around siguro mga elementary level to early high school level na English. Kumbaga sa Philippines, di ba? okay. Nag-English tayo doon, di ba? Kahit paano, Oo. kinder pa lang, kahit paano, nag-English na tayo. So mga around elementary to early high school, ganun ang tingin ko niyan eh. Yung I level 4, ganun siya. Okay. At least yun, guys, work on it. At least that level. Look, lalo na for caregivers, to be specific, andun na ba sila sa level 4 proficiency dapat? Yeah, 4 yung alam ko na minimum requirement. Binaba na nga nila yun, dati 5 yun eh. So, Okay. All right. Okay, so that is it. If meron po kayong mga kwento tungkol sa pag-i-English dito sa Canada, put them down there in the comment section. Okay, I'd love to hear them. For now, we will end this episode here. Thank you so much, Attorney Jake. thank you, Ang Ina. kanyang email, yung nandyan po sa ibaba. If you want to get in touch with him, we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye! Salamat, bye-bye.